Tahimik na kumatok si Ayla sa opisina ng kanyang asawa. Ilang segundo siyang naghintay, ngunit walang sumasagot. Napairap siya at marahang itinulak ang pinto. Sumilip sa loob. Doon, nakita niyang nakaupo si Daniel sa kanyang desk. Abala sa pagbabasa ng ilang papeles. Suot nito ang itim na long sleeves, bahagyang nakalaylay ang mga salamin sa ilong. At seryosong-seryoso ang ekspresyon. Mukhang hindi na naman siya nito pinapansin. Sinasadya ng lalaki. Napangiti si Ayla. Kung hindi siya kikilos, hindi rin ito gagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit, saka sumandal sa gilid ng mesa nito. Alam mo, Daniel, nakakagulat ka rin, no? Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Bakit? Tanong nito, hindi inaalis ang mata sa hawak na papel. Galing mong magpanggap na hindi mo ako nakikita. Sagot niya, sabay ngusto sa dokumento. Ilang araw na tayo magkasama sa isang bahay. Pero ni ha, ni ho, wala. Ano to? Kasal sa anino? Sa wakas, tumigil sa pagbabasa si Daniel. Mula sa kanyang upuan, tinignan niya si Ayla. Ang mga mata nitong malamlam ay puno ng pagkadismaya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong nito sa diretsong tono at walang emosyon. Napataas ang kilay ni Ayla. Siguro pwede mong simulan sa pagbati tuwing umaga? Yung normal na good morning asawa ko. O kahit simpleng hi Ayla. Hindi ka pa pala multo. Good morning. Sagot nito. Walang pagbabago sa ekspresyon. Mas malamig ka pa si Yelo eh. Hindi mo man lang nilagyan ng emosyon. At least binati kita. Napabuntong hininga si Ayla. Saka biglang kinuha ang hawak nitong papel. Ayla. Pabala ni Daniel pero hindi ito umimik na makita niyang binabasa ng asawa ang dokumento. Napangiwi si Ayla. Grabe, kontrata pa rin? Wala bang ibang laman yung utak mo? Tinatapos ko lang trabaho ko. Sagot nito at inaabot pabalik ang papel. Pero bago niya ito makuha, mabilis inilayo ni Ayla. Paano naman ako? Tanong niya, mapanoksong nakangiti. Napakunot noo si Daniel. Ano yun? Ako, asawa mo. Hindi ba dapat ako rin may oras sa utak mo? Bahagyang napakurap si Daniel. Halatang hindi sanay sa ganitong usapan. Ayla, hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari dito. Napangisi ang babae. Simple lang, Daniel. Gusto kong malaman kung may bala ka bang kilalanin ako o habang buhay mo akong ituturing na anino. Isang matagal na katahimikan ang lumipas. Muling tumingin sa kanya si Daniel. Tila sinusukat ang bawat galaw niya. Sa huli, bumuntong hininga ito at sumandal sa upuan. Fine, ano bang gusto mong gawin? Lumiwanag ang mga mata ni Ayla. Aha, pumayag ka din. Okay, paano kung mag-date tayo? Date? Inulit pa ni Daniel ang salitang yon. Parang hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya. Yeah, isang gabi lang, kain tayo sa labas. Mag-usap tapos maghuhulaan tayo ng paborito nating bagay. Ganon. Parang laro lang. Exactly. Nakangiting sagot ni Ayla. Napailing si Daniel. Wala akong oras para sa ganyan. Hindi ako tatanggap nang wala kang oras bilang sagot. Putol ni Ayla. Saka inilapit ang mukha sa kanya. Alam mo ba masyado kang seryoso? Hindi ka ba napapagod sa pagiging walang emosyon mo, ha? Hindi sumagot si Daniel. Pero, hindi rin niya tinulak palayo si Ayla. Isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa labi ng babae. Teka. Mukhang napapaisip ka na. Sige, okay, bibigyan kita ng oras. Mag-isip ka. Kung gusto mong lumabas kasama ako. O gusto mong mas maging makulit ako rito sa opisina mo araw-araw. Tinitigan siya ni Daniel.
Tila pinag-iisipan ng kanyang mga options. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga ito. Fine, isang gabi lang. Tumalon sa tuwa si Ayla. Yes! Isang gabi lang daw pero alam kong mag-enjoy ka. Kung masyado umasa. Daniel, asawa mo ako. Laging may pag-asa. Napailing si Daniel. Pero sa unang pagkakataon, napansin ni Ayla ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi nito. Hindi man ito kumiti ng buo pero sapat na yun para sa kanya. At sa isip niya, isa itong maliit na panalo. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa labi ni Ayla habang dahan-dahang inilapagantasan ng kape sa mesa. Nakatitig siya sa lalaking abala sa pagbabasa ng dyaryo. Sa kanyang harapan, ang kanyang mister, si Daniel Alcantara. Formal ang postura, nakasuot ng puting long sleeves na bahagyang nakatupi ang manggas. Walang emosyon na muka, para bang hindi siya naroon. Good morning, mahal. Aniya. Dinagdagan ng matamis na tono ang huling salita. Hindi siya pinansin ni Daniel. Hindi man lang siya nilingon. Napapikit na mariin si Ayla bago bumuntong hininga. Palagi na lang ganito. Wala siyang ginawa kundi ang maging parang hangin sa buhay ng lalaking to. Ngunit ngayong araw hindi siya papayag. Gamit ang hinduturo, marahan niyang tinulak ang dyaryo pababa upang lumitaw ang malamig na titig ng kanyang asawa. Huwag mo sabihin sa akin na mas gusto mong kausap ang dyaryo kesa sa akin. Saglit siyang tinitigan ni Daniel. Bago muling inangat ang dyaryo, tinatakpan ulit ang mukha nito. Depende. Ang dyaryo kasi hindi maingay. Napasinghap si Ayla ng malakas at sinadyang magpanggap na nasaktan. Ang sakit mo naman magsalita. Wala ka bang awa sa misis mo naghahanap na atensyon? Wala. Napairap siya. Bastos. Hindi sumagot si Daniel. Muling bumuntong hininga si Ayla bago ngumiti ng pilya. Kung di siya nito papansinin, mapipilitan siyang gamitin ng ibang paraan. Dahan-dahan siyang lumapit at pasimpleng ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Saka bumulong. Daniel, mahal ko. Wala ka bang sorpresa para sa kanya yung umaga? Napakunot noo ang lalaki at iniwas ang leeg palayo sa kanya. Ano naman sorpresa ang hinihingi mo? Ngumiti si Ayla bago kinagat ng ibabang labi. Ewan ko, siguro good morning kiss? Napatingin ito sa kanya, na tila hindi makapaniwala sa sinabi nito. Ikaw ba talaga to? Bakit? May kakambal ba akong di ko alam? Huminga ng malalim si Daniel, at muling itinago ang sarili sa likod ng dyaryo. Kung tapos ka na mag-aksaya ng oras, baka pwede mo na akong hayaang magbasa. Mabilis na hinablot ni Ayla ang dyaryo mula sa kamay nito at itinapon sa kabilang dulo ng mesa. Nagulat si Daniel sa ginawa niya at sa unang pagkakataon nakitaan niya ito ng emosyon, iritasyon. Pero hindi siya natinag. Mahal, seryoso ako. Sabi niya, sinamahan pa ng kunwaring lungkot sa mata. Kailan mo ba ako bibigyan ng kahit konting atensyon? Hindi ba't mag-asawa tayo? Hindi agad sumagot si Daniel. Bagkus, pinagmasdan lang siya nito. Para bang sinusuri kung seryoso siya o nagbibiro lang. Ngumiti si Ayla. Sinadyang ikurapura pa mata. Wala ka bang awa sa akin? Ang ganda-ganda ko naman. Tas hindi mo man lang ako nililingon? Ganda? Napasinghap siya. Grabe ka! Bumuntong hininga si Daniel at tumingin sa kanya ng diretsyo. Ayla, ano ba talagang gusto mo mangyari? Gusto kitang makausap. Gusto kong makasama ka na hindi mo ako tinatrato na parang hindi ako nag-e-exist. Saglit itong natahimik. Mahirap yon. Bakit? Muling bumalik ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Daniel. Dahil hindi ako sanay. Pwede naman nating subukan, di ba? Saad ni Ayla nang nakangiti. Tila nag-isip-isip saglit si Daniel bago tumayo. Malilate ako sa opisina. Huwag mo na akong guluhin. Bumuntong hininga ang babae. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, hinila niya ang manggas ng suot nito
Daniel, napatingin ito sa kanya. Ngumiti siya rito. Mag-ingat ka sa biyahe, mahal. Para bang may kung anong dumaan sa mukha ni Daniel. Isang emosyon na hindi niya mabasa. Pero imbes na sumagot, marahan itong tinanggal ang kamay niya at tuluyang umalis. Napaupo si Ayla at natatawang umiling. Kahit anong gawin niya, tila may pader pa rin nakapaligid sa puso ng kanyang mister. Pero hindi siya susuko. Dahil kahit hindi nito sabihin, ramdam niya unti-unti nang may nagbabago. Sa kanyang opisina, dumiretso si Daniel sa kanyang swivel chair at agad tumingin sa city skyline mula sa malalaking bintana ng kanyang opisina. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa mga papeles sa kanyang lamesa. Ngunit patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Ayla. Ang mga ngiti nito, ang kakulitan nito at ang paraan nitong pinipilit siyang hinihila palabas sa kanyang malamig na shell. Napailing siya. Hindi dapat siya nagiging ganito. Hindi siya kailanman dapat maapektuhan sa ginagawa ng ibang tao. Lalo na sa isang babae na tulad ni Ayla. Masayahin, palakaibigan, tila may sariling mundo. Ngunit bakit hindi niya matanggal sa isip ang itsura nito kaninang umaga, habang nakangiti na husto sa kanya? Baka may iniisip ka, boss. Napalingon si Daniel at nakita niya ang kanyang assistant na si Greg. Nakatayo sa may pintuan, may dalang folder. Kilala niya si Greg. Mahilig ito magbiro at mag-usisa. Wala. Agad niyang sagot. Ano yan? Mga bagong kontrata para sa investors meeting mamayang hapon. Sagot ni Greg habang inilalapag ang mga papeles sa lamesa. Tumango si Daniel at muling tumingin sa bintana. Tahimik lang si Greg, ngunit naramdaman niyang tila may gustong sabihin to. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang kanyang assistant. Boss, kung hindi niyo mamasamain, ngayong umaga, ngiting-ngiti si Ma'am Ayla na dumaan ako sa bahay niyo. Anong ginawa niya? Napatingin si Daniel ng matalim. Wala. Ngumisi si Greg. Talaga lang, boss, ha? Wala talaga? Kasi ibang-iba yung ngiti na nakita ko. Para bang yung tipong may sikreto. Tinignan lang siya ni Daniel ng malamig. Halatang hindi na amuse sa usapan. Baka masyado ka lang nagiging chismoso, Greg. Tumingin si Greg sa kanya nang may bahagyang ngiti. O baka naman may tinatago kang kwento, boss. Alam nyo, bihira lang ako makita ng ganong klaseng ngiti sa isang babae. Lalo na kung may kinalaman sa inyo. Napabuntong hininga si Daniel at sinandal ang ulo sa upuan. Wala nga nangyari, Greg. Sigurado? Kahit isang cute na moment lang? O baka naman? Pinandilatan siya ni Daniel. Dahilan para mapahagikik si Greg. Sige na, boss. Di ko napipilitin. Pero kung gusto niyong kausapin si Ma'am Ayla ulit, sabihin niyo lang. Baka gusto niyong sunduin siya mamaya. Kumunot ang noon ni Daniel. At ba't ko naman gagawin yun? Kasi mukhang gusto mo siya makita ulit. Sagot ni Greg na parang simpleng bagay lang ang sinabi. Wala namang masama doon. Kung gusto niyo makita siya, bakit hindi? Hindi sumagot si Daniel. Alam niyang wala siyang may bibigay na matinong dahilan kung bakit hindi niya gustong makita si Ayla. Kung tutuusin, gusto niya nga ito makita ulit. Kung wala ka nang sasabihin at wala na importante pa, umalis ka na. Utos niya kay Greg. Pilit na tinatapos ang usapan. Tumawa naman si Greg bago tumalikod. Ngunit bago tuluyang lumabas na opisina, nag-iwan pa ito na isang huling banat. Boss, minsan lang dumaan ang isang Ayla sa buhay natin. Baka naman gusto niyong pagbigyan ng sarili niyo. At bago pa siya makasagot, isinara na ni Greg ang pinto. Tahimik na namalagi si Daniel sa kanyang upuan. Tinitignan ang city skyline na kanina pa niya pinagmamasdan. Ngunit imbis na ang tanawin, si Ayla ang laman ng kanyang isip. Napabuntong hininga siya. Hindi siya sanay sa ganito. At ang masama pa, mukhang nasasanay na siya sa presensya ni Ayla. Pag-uwi ni Daniel sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng masarap na pagkain. Napahinto siya sa may pinto, iginagala ang paningin sa loob ng kanyang tahanan. Hindi niya inaasahan na ganitong tanawin ang kanyang makikita.
Isang hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain. Mainit na sinigang, pritong isda, bagong saing na kanin. Amoy pa lang sapat na para mapawi ang pagod niya sa buong araw. Ngunit higit sa lahat, ang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon, ang babaeng nasa gitna ng lahat ng ito, si Ayla. Abala sa paghahanda ng mga plato at kubyertos. Uy, dumating ka na pala? Masiglang bati ni Ayla. Abot hanggang tenga ang ngiti nito. Saktong-sakto, mainit pa yan. Kumunot ang noo ni Daniel. Hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Hindi niya matandaan na may usapan silang pupunta si Ayla sa bahay niya. Lalo pat maghahanda ito ng pagkain para sa kanya. Inilapag niya ang bag sa isang tabi. Tinanggal ang suot na jacket bago lumapit sa pagkainan. Anong ginagawa mo dito? Akala ko naran ka sa bahay ng mama mo. Tanong niya. Halatang naguguluhan. Nagpahanda ako ng hapunan para sa'yo. Ano pa? Mukha kasing lagi kang late kumain. Tsaka, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na itulong mo sa akin. Napailing si Daniel. Hindi mo naman kailangan gawin to. Alam ko. Nakangiting sagot ni Ayla. Sabay abot sa kanya ng plato. Pero gusto ko. Kaya upo ka na, kumain na tayo. Nag-atubili siya saglit pero sa huli, wala siyang nagawa kundi sumunod. Naupo siya sa harap ng hapagkainan. Pinagmasdan ng pagkain at ang babaeng nasa tabi niya. Parang may kung anong init na bumabalot sa dibdib niya. Matagal na rin mula noong may naghanda ng ganitong klaseng hapunan para sa kanya. Habang kumakain, tahimik niyang pinakikinggan ang kwento ni Ayla tungkol sa buong araw nito. Puno ng masasayang detalye ang mga sinasabi nito. Mga simpleng bagay na tila napakalaki sa mundo ng dalaga. Mula sa nakakatuwang eksena sa trabaho hanggang sa maliit na tagumpay na nakamit niya sa isang bagay na pinaghirapan niya. Ang saya ko talaga kanina. Alam mo bang sa wakas nakuha ko na yung project na matagal ko nang gusto makuha? Hindi ko akalain na magugustuhan ng boss ko yung proposal ko. Bahagyang tumawa si Daniel habang umiinom ng tubig. Hindi ako magugulat. Determinado ka sa lahat ng ginagawa mo eh. Talaga? Wow first time kong marinig yan mula sa'yo. First time mo kasi magsabi ng compliment sa akin. Panunokso ni Ayla at nakangiti pa rin. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, ay umiwas lang ng tingin. Sanay siyang maging tahimik. Sanay siyang mag-focus sa trabaho at umiwas sa mga usapang hindi niya kinakailangang sagutin. Pero kay Ayla parang napakadali lang ng lahat. Maya-maya, tumigil sa pagkain si Ayla at seryosong tumingin sa kanya. Alam mo, Daniel, di mo kailangan palagi maging seryoso. Minsan, okay lang na hayaan mo yung sarili mo maging masaya. Napatingin siya rito. Tila natamaan sa sinabi ng babae. Hindi agad nakasagot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Pero matagal na siyang hindi nakakaranas ng isang gabi na ganito. Isang payapang hapunan. Isang simpleng pag-uusap na walang halong stress o problema. Palaging may iniisip. Palaging may responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Pero ngayon, habang pinapanood niya si Ayla na masayang kumakain, tila ba unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi madali yun. Sagot niya sa wakas. Marahang binaba ang kutsara at tinidor. May mga bagay akong hindi basta-basta pwedeng pakawalan. Napatango si Ayla. Tila naiintindihan siya. Alam ko. Pero minsan, hindi masama na bigyan mo rin ng pahinga ang sarili mo. Kahit saglit lang. Sa unang pagkakataon, napansin ni Daniel na parang totoo nga ang sinasabi nito. Hindi niya kailangan palaging seryoso. Hindi niya kailangan palaging may iniintindi. Minsan, sapat na ang isang gabi na gaya nito. Isang simpleng hapunan, isang masayang kwentuhan. Natapos ang pagkain na may bahagyang katahimikan. Pero hindi ito nakakailang. Bagkus,
May isang uri ng katahimikan na komportable silang dalawa. Matapos nila magligpit, si Ayla na mismo ang nagpresentang maghugas ng pinggan kahit ilang beses nang tinanggihan ni Daniel. Ayla, ako na. Hindi, ako na. Trabaho mo lang, umupo dyan at manood. Sagot ni Ayla habang inaabot ang sponge. Napabuntong hininga si Daniel pero sa halip na pigilan to, sumandal na lang siya sa lababo at pinagmasdan ng babae. Alam mo, Ayla. Napatingin ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Salamat. Hindi niya ito madalas sabihin pero sa gabing to, naramdaman niyang kailangan niyang iparating yon para sa babae. At isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ayla. Walang anuman din yan. At sa unang pagkakataon, ayaw niyang matapos ang ganitong sitwasyon. Pagsapit ng gabi, handa na si Ayla para sa kanilang date. Suot niya ang isang simpleng floral dress. At dahil alam niyang hindi mahilig sa sobrang formal na lugar si Daniel, pinili niyang dalhin to sa isang casual na restaurant. Pero may isang problema. Ang kanyang asawa. Nakatayo si Daniel sa tapat ng kotse. Suot ang formal pa ring itim na polo. Parang pupunta sa isang business meeting imbes na date. Nakasalamin pa rin ito, seryoso ang mukha at mukhang napipilitan. Hoy, Daniel. Bati ni Ayla. Kumakaway sa harap nito. Mukha kang matandang businessman sa suot mo. Gusto mo ba ipakilala kita bilang tatay ko? Napataas ang kilay ni Daniel. Anong problema sa suot ko? Mas gusto kong mukhang may kasama akong asawa, hindi boss. Sagot niya sabay irap. Buti na lang gwapo ka. Kundi baka napagkamalan kang auditor ng BIR. Hindi siya pinansin ni Daniel. Dumiretso sa driver's seat ang lalaki. Napangiwi si Ayla bago sumakay sa passenger seat. Excited ka na? Tanong niya habang sinisilip ang mukha nito. Hindi. Hala, ang lungkot mo naman. Daniel, masaya to. Kakain tayo, mag-uusap, at baka sakaling matutunan mong umiti. Marunong akong umiti. Sagot nito at hindi man lang tinitignan si Ayla. Talaga? Patunayan mo nga. Biglang sumilip si Daniel sa kanya. Halatang hindi impressed. Ba't ko naman gagawin yan? Para mapatunayan kung tao ka talaga at hindi isang robot na nabubuhay lang para sa trabaho. Tahimik lang si Daniel habang nagmamaneho. Pero hindi pa tapos si Ayla. Isinandal niya ang siko sa upuan at tinitigan ng asawa. Daniel, subukan mong umiti. Wala pa ring sagot. Napapikit si Ayla at kunwari napaisip. Alam ko na kung ba't di kang umingiti. Baka naman hindi mo lang alam kung paano. O sige, tuturuan kita. Isang mabilis na galaw, bigla niyang hinawakan ng pisngi nito at sinubukang itulak pataas ang sulok ng labi. Ganyan. Sige Daniel, yung dimple mo ipakita mo naman. Ayla. Putol ni Daniel sa kanya. Biglang hinawakan ang kanyang pulso. Huwag mong hawakan ang mukha ko habang nagmamaneho ako. Paano kita mapapasmile? Hindi ko kailangang umiti. Napairap ang babae. Grabe ang taas ng pride mo, no? Alam mo, Daniel, hindi ka pang CEO. Pang-kontrabida ka sa teleserye. Sa sobrang asar niya, tinukso niya ito sa ibang paraan. Kiniliti niya sa tagiliran. Ayla! Napaatras si Daniel at muntik nang mawala ng kontrol sa manibela. Napatawa ang babae nang makita ang bahagyang gulat sa mukha nito. Oh my gosh, Daniel! Natawa ka ba? Nakita ko yun! Napailing ang lalaki at nag-focus sa daan. Walang nangyaring ganon. Meron! Daniel, ang ganda pala ng tawa mo. Ba't ngayon mo lang pinakita? Sana pinaframe ko yon para may remembrance. Tigilan mo yan. Pero lalong natuwa si Ayla. Oh, halika isa pa, tingin ka sa akin. Hindi siya pinansin ni Daniel. Sige na, isang smile lang. Kung di kang hingiti, maglalagay ako ng stickers sa noo mo habang natutulog ka.
Napahinga ng malalim ang lalaki. Ayla, ba't ang kulit mo? Gift ko yan sa'yo. Ang saya kaya ng buhay pag may makulit. Kahit anong pigil ni Daniel, hindi niya napigilan ng bahagyang pag-angat ng labi niya. At na makita to ni Ayla, napatili ang babae. Ayan na! Daniel, nag-smile ka. Na-record ba yun sa utak ko? Diyos ko! Isang milestone to sa buhay ko. Napakiti kita. Tumigil ka na. Pero imbis na tumigil, lalo siyang natuwa. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin niya bago tuluyang mapabagsak ang pader ni Daniel. Pero sa gabing to, sa maliit na tawa at munting ngiti na yon, pakiramdam niya na nalo siya sa isang laban. At hindi pa siya tapos. Pagdating nila sa restaurant, mabilis na tumayo ang waiter para salubungin sila. Good evening, ma'am, sir. Table for two? Ngumiti si Ayla at tumingin kay Daniel. Aba, mukhang obvious sa date namin to ah. Hindi sumagot si Daniel at diretso lang na tumango sa waiter. Naupo sila sa isang sulok at agad namang inabot ng waiter ang menu. Habang binabasa to ni Daniel, pasimpleng sumilip si Ayla sa kanya. Alam mo, Daniel, ikaw yung tipo ng customer na kapag tinanong ko anong order mo, isang sagot lang. Ang maririnig sa'yo. Yung kahit ano? Hindi totoo yan. Sagot ni Daniel nang hindi inaalis ang mata sa menu. Napangiti si Ayla. Sige nga, ano order mo? Kahit ano. Napatawa siya ng mahina at napahampas sa mesa. Sabi ko na nga ba eh. Napabuntong hininga si Daniel at tumingin sa kanya. Ikaw na lang umorder. Mabilis namang kinuha ni Ayla ang menu sa kamay ng lalaki. Aba, syempre, kung ako masusunod, gusto ko ng maraming pagkain. Kakainin mo rin to ah. Hindi ako matakaw. Well, congratulations, ako yung kabaliktaran mo. Maya-maya, lumapit ang waiter. Tinanong ang kanilang order. Sa sobrang excitement ni Ayla, ang dami niyang binanggit. Sinigang, crispy pata, kare-kare, calamares, at isang pitcher ng iced tea. Napatingin ang waiter kay Daniel. Para bang hinihintay nitong mag-react ang lalaki. Okay lang po ba, sir? Napatingin si Daniel kay Ayla bago pumuntong hininga. Wala na ako magagawa, di ba? Ngumiti ng matamis si Ayla at tumango. Napailing na lang ang lalaki habang kinukumpirma ang order. Nang makaalis na ang waiter, nagpatuloy sa pang-aasar ang babae. Daniel, feeling ko may superpowers ka. Ano naman yan? Kasi kahit di ka nagsasalita masyado may dating ka pa rin. Parang yung mga boss sa pelikula, na tahimik lang pero nakakatakot. Pero sa kaso mo, tahimik lang. At ang gwapo. Hindi sumagot ang lalaki. Pero alam niyang bahagyang nag-iba ang ekspresyon niya. Aminin mo, natutuwa ka sa pangungulit ko. Hindi. Wow, ang bilis sumagot. Napangisi si Ayla at sinandalang siko niya sa mesa, habang ang baba niya nakapatong sa kamay. Paano kung umalis ako ng ilang araw? Mamimiss mo ba ako? Kung mas tatahimik ang bahay at ang buhay ko, baka hindi. Grabe ka naman, Daniel. Sakit nun ah. Parang sinaksak mo ko gamit ang kutsara. Di ka ba naawa sa akin? Hindi. Ayaw mo lang umamin. Ayla. Basta Daniel, alam kong isang araw aaminin mong gusto mo ako kasama. Di ako sigurado kung mangyayari yun. Then I'll make sure mangyayari yun ng mas mabilis. Sa tingin ni Ayla, ito ang pinakamahirap na hamon sa buhay niya. Ang pabagsakin ng pader na itinayo ni Daniel sa sarili nito. Pero sa bawat pang-aasar niya, sa bawat panunukso niya, at sa bawat lihim ng ngiti nito na hindi niya inaamin, alam niyang nananalo na siya paunti-unti. Pagdating nila sa bahay, agad na bumagsak si Ayla sa sofa. Pagod na pagod sa dami ng kinain. At sa hakulitan niya kay Daniel buong gabi. Napangiti siya ng maalala kung paano niya halos mapatawa ito sa mga banat niya. Pero ngayon, halos wala na siyang lakas para magbukas ng mata. Daniel, tawag niya habang nakahiga. Bahagyang nakangiti pero halos pabulong na ang boses. Ano?
Tanong ni Daniel nakatayo pa rin sa tabi niya. Nakakunot habang tinitignan ang itsura niyang parang lantang gulay. Napahikab si Ayla bago dahan-dahang bumangon. Naglakad papunta sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Salamat sa date natin ngayon Ang saya ko. Hindi agad sumagot si Daniel, pero halata sa mga mata niya ang bahagyang pagkagulat. Sanay siya ang nagpapasalamat. Pero kay Ayla, parang normal lang na sabihin ito ang nasa isip ng babae. Bago pa siya makasagot, biglang tumayo si Ayla sa dulo ng mga paa niya at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Good night, Mr. Grumpy. Bulong ng babae bago bumalik muli sa sofa. Mahigpit na niyakap ang unan. Halatang hindi na kayang makarating pa sa kwarto. Nanatili si Daniel sa kinatatayuan niya. Tila natahimik sa ginawa ng asawa. Napahawak siya sa kanyang pisngi na hinalikan nito. At di niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Napailing siya bago lumapit kay Ayla. Doon ka sa kama matulog. Sabi niya pero hindi na ito sumagot. Malalim na ang tulog ng babae. Mahina ang humihinga habang nakayakap sa unan. Minsan lang makakita si Daniel ng ganitong klaseng tao. Isang taong kayang umiti ng totoo. Kayang maging masaya nang hindi iniisip ang problema. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng sofa. Pinagmamasdan ang mahimbing na mukha ni Ayla. Hindi niya alam kung bakit pero ngayon lang niya lubusang naisip kung gaano na siya naapektuhan ng babae. Madaldal ito, masyadong malikot, ang kulit, ang hilig mang asar pero hindi niya maisip ang buhay niya kung wala si Ayla. Napangiti siya na makitang gumalaw ang babae, parang batang nahimbing sa panaginip. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito, maingat na hindi magising. Ayla. Mahina niyang bulong. Walang sagot. Pinanood niya ito sandali bago bumuntong hininga. Mahal na kita. Napapikit siya saglit, iniisip kung tama bang sabihin niya ito nang hindi naririnig ni Ayla. Hindi siya sanay magpahayag ng nararamdaman. Hindi siya marunong sa matatamis na salita. Sa mga harapang pag-amin. Pero ngayong magkasama sila sa isang bahay, ngayon palagi niyang kasama ang babaeng makulit na ito. Alam niyang hindi niya kayang lukuhin ang sarili niya. Mahal niya si Ayla. Pero natatakot siyang aminin ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng babae. Pinagmasdan ng bawat kurba ng mukha nito. Baka bigla ka mawala. Dahil alam mo mahal kita. Mahina niyang bulong. At bago pa siya makapag-isip ng matagal, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha kay Ayla. Isang banayad, halos hindi maramdaman pero puno ng emosyon na halik ang ibinigay niya sa labi nito. Saglit siyang nanatili sa ganong posisyon bago dahan-dahan siyang umatras. Tinitigan ng babaeng hindi man lang nagising sa ginawa niya. Napangiti siya ng bahagya. Good night, Ayla. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi lang katahimikan ang bumalot kay Daniel, kundi isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman, ang kapayapaan. Maagang nagising si Ayla kinabukasan, pero imbes na bumangon agad, nanatili siya sa kinahihigaan niya. Pilit inaalala ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang labi. Parang may humalik sa akin. Napakunot siyang agad na paupo at hinawakan ng labi. Lumingalinga siya sa paligid. Nariginip lang ba yun? Muling tanong niya sa isipan. Napansin niyang nasa kwarto siya at hindi na sa sofa. Si Daniel kaya nagbuhat sa akin? Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya si Daniel na nakaupo sa dining table. Nakabukas ang laptop nito at seryoso nagbabasa ng kung ano. Gaya na nakasanayan, dahan-dahan siyang lumapit sa likuran nito at bahagyang yumakap sa likod ng lalaki. Good morning, Mr. Grumpy. Bati niya. Napatingin si Daniel sa kanya. Bahagyang nagulat pero agad ding bumalik sa pagiging walang emosyon.
At parang ang saya mo agad. Hindi agad sumagot si Ayla. Sa halip, umikot siya at naupo sa tabi nito. Tinitigan ng lalaki habang nakasandal ang babas sa palad. May tanong ako. Ano? Napangiti si Ayla at pasimpleng hinawakan ang labi niya. May humalik pa sa akin kagabi? Biglang natigilan si Daniel. Halos hindi yon halata, pero sapat para mapansin ni Ayla. Oh my gosh! Si Daniel nga. Ba't mo tinatanong yan? Balik tanong ni Daniel. Pilit pinapanatili ang pagiging kalmado. Umiling si Ayla at lalo pang lumapit. Ang mukha niya halos ilang pulgada lang ang layo sa mukha ng lalaki. Lalang. Kasi may naaalala akong kakaiba eh. Baka panaginip lang yan. Sagot ni Daniel at nag-iwas ng tingin, kunwaring bumalik sa pagbabasa. Hindi kaya, kasi parang may nagsabing mahal niya ako. This time, mas matagal ang naging reaksyon ni Daniel bago muling magsalita. Baka panaginip nga. Paano kung hindi? Tukso ni Ayla. Pilit inaanalisa ang mukha ng asawa. Paano kung totoo? Napabuntong hininga si Daniel at dahan-dahang ibinaba ang laptop. Ano bang gusto mo marinig? Gusto ko lang malaman yung totoo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip tumayo ito, lumapit sa kanya at yumuko ng bahagya. Gusto mo talaga malaman? Bulong nito at malapit na sa mukha niya ang mukha ng lalaki. Napatigil si Ayla. Hindi inakalang babalik sa kanya ang pang-aasar. Hindi na siya nakapagsalita. Nang biglang lumapit palalo si Daniel na parang hahalikan siya. Pero bago pa mangyari yon, lumikil ito at nagkaroon ng pilyong ngiti sa labi. Tingin ko, panaginip lang yon. At pagkatapos bigla itong bumalik sa upuan at muling binuksan ang laptop. Tila walang nangyari. Naiwan si Ayla na nakatulala. Hawak ang dibdib na parang sasabog. Si Daniel, marunong din pala mang-asar. Bigla siyang napangiti. Mukhang unti-unti ko nang napapalambot ang pader ng pusong to ah. Inasikaso ni Ayla si Daniel. Binigyan niya din ng halik sa pisngi kahit hindi siya nito pinansin. Pupuntahan ko siya para surprise. Ngiting-ngiting sabi ni Ayla sa sarili at saka nag-ayos. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Daniel. Pero, ganun na lamang ang naramdaman niyang selos at inis. Nang makitang may kausap itong babae sa labas, at nakangiti pa. Wow, sa akin hindi man lang niya kayang umiti. Sakit ah. Ani Ayla at umalis na. Nasa opisina si Daniel nang makatanggap siya ng text mula sa kanyang asawa. Huwag mo akong hintayin mamaya, may lakad ako. Basa niya sa text ni Ayla sa kanya. Napakunot ang noon ni Daniel. Hindi naman madalas lumalabas si Ayla nang hindi sinasabi sa kanya kung saan pupunta. Nag-reply siya at tinanong kung saan daw pupunta. Ngunit walang reply. Nag-text pa siya ulit. Wala pa ring reply. Napapaisip siya kung may nagawa ba siyang mali. Pagka-uwi niya ng bahay, nakita niyang nasa sala si Ayla. Nakahiga sa sofa at nagbabasa ng libro. Hindi man lang siya nito nilingon. Hey! Bati niya habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Ngunit walang sagot. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Ano oras ka nakauwi? Tahimik pa rin si Ayla. Panay ang balik ng pahina ng libro na tila hindi siya naririnig. Muling napakunot noo si Daniel. May problema ba? Ngunit tahimik pa rin ang babae. Ayla, kung may nagawa ko mali, sabihin mo. Sa wakas, ibinaba ni Ayla ang libro. At tinignan siya ng matalim. Sino yung babaeng kausap mo kanina? Saglit na napaisip si Daniel. Ha? Kanina sa labas sa opisina mo. Yung babaeng nakapulang dress. Ang saya niyo ah. Si Ann. Natatauhang sagot ni Daniel sa kanya. Ann pala ang pangalan niya. Sarkastikong sagot ni Ayla. Mukhang close kayo.
Napailing si Daniel at ngayon niya lang napagtanto, nagsiselos ang kanyang asawa. Hindi napigilan ni Daniel ang mapangiti. Pero agad niya itong tinago. Ayla, business partner ko si Ann. Nag-uusapan na namin ng isang proposal. Hindi pa rin nakumbinsi si Ayla. Talaga lang ang lapit mo kasi masyado. Napatingin si Daniel sa kanya. Sa kabahagyang yumuko para mapalapit sa mukha nito. Nagsiselos ka? Nanlaki ang mata ni Ayla at agad umiwas ng tingin. Hindi wala akong pakialam sa'yo. Napangiti si Daniel. Alam niyang nagsisinungaling si Ayla. Wala kang pakialam at di mo ako pinapansin. Hindi umimik ang babae pero namula ang pisngi nito. Lalong natuwa si Daniel. Sabihin mo na, nagsiselos ka. Kapag di ka tumigil, lalayuan talaga kita. Banta ni Ayla. Hindi na napigilan ni Daniel ang tumawa. Ang cute mo. Hindi ako cute, buwisit ka. Sagot ni Ayla pero may halong ngiti na. Biglang hinawakan ni Daniel ang baba ni Ayla at pinaharap sa kanya ang babae. Wala kang dapat ikaselos. Ikaw lang ang gusto ko, Ayla. Natigilan ang babae. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Paano mo nasabi yan? Tanong niya. Nahihiyang tumingin kay Daniel. Napangiti si Daniel sa kadahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Kasi totoo. Kahit na narinig na ni Ayla ang sinabi ni Daniel, hindi niya ito basta-basta paniniwalaan. Gusto niyang gantihan ito sa pang-aasar kanina. Kaya imbes na bumigay agad, umiwas siya ng tingin at pinag-cross ang braso. Hindi ako kumbinsido. Kumunot ang noon ni Daniel. Anong hindi ka kumbinsido? Wala lang. Baka sinasabi mo lang yan kasi wala nang ibang babae dito. Ano ibig mo sabihin? Baka kapag dumaan si Ann ulit, makalimutan mo na ako. Napabuntong hininga si Daniel. Ayla, hindi kita malilimutan. Pero umiling siya. Hindi ako naniniwala. Napatingin si Daniel sa kanya. Halatang hindi alam kung tatawa o maiinis. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Napangiti si Ayla sa loob-loob niya. Simple lang. Gusto kong... Bahagyang lumapit pa si Daniel at nakikinig. Ano? Biglang bumalikwas si Ayla at kinuha ang unan, saka hinampas siya. Ayoko lang talagang matulog na talo ako. Aniya at tumawa habang tumatakbo palayo. Napatulala si Daniel. Hindi makapaniwala. Ikaw talaga ang kulit mo. Ngunit bago pa siya makalayo, hinabol siya ni Daniel at hinila pabalik. Kaya napasubsob siya sa dibdib nito. Ano ngayon, ha? Bulong ni Daniel sa kanyang tenga. Daniel, teka lang. Nanlaki ang mga mata ni Ayla. Pero huli na. Pinisil na ng lalaki ang kanyang ilong. Ouch, ano ba? Parang bata ka rin eh. Reklamo niya, habang pilit inaalis ang kamay nito. Ikaw naman nagsimula. Sagot ni Daniel, hindi pa rin bumibitaw. Napangiti si Ayla, kahit nahihirapan. Simula nung gabing yon, napansin ni Ayla ang malaking pagbabago kay Daniel. Dati, halos hindi siya nito pinapansin. Pero ngayon, napansin niyang palagi na siyang tinititigan nito. Akala niya imahinasyon lang niya yon. Pero, nauhuli niya si Daniel, sumusulyap sa kanya habang kumakain, habang nanonood ng TV at kahit habang nag-aayos siya ng buhok sa harap ng salamin. At ang pinakakakaiba sa lahat, nagiging sobrang maalaga ito. Kaya ngayon, habang nasa kusina siya at nagtitimpla ng kape, hindi niya maiwasang mapaisip. Nasa dining table si Daniel, abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Pero nang mapansin niyang malapit na mapaso si Ayla sa tasang hawak, agad siyang tumayo at lumapit.
Dahan-dahan, baka mapasok ka. Sabi nito sa kahinilang tasa mula sa kamay niya at inilapag sa lamesa. Napatingin si Ayla sa kanya. Nakakunot noo. Daniel, bakit ka ganyan? Anong ganyan? Nag-aalangang tanong ng lalaki sa kanya. Ewan ko. Dati halos hindi mo ako pansinin pero ngayon na sweet mo na. May kailangan ka ba? Napangiti si Daniel sa kanya. Kailangan ko ba ng dahilan para maging mabait sa'yo? Oo. Sagot niya na tila naguguluhan pa rin. Napabuntong hininga si Daniel at umupo ulit sa lamesa. Gusto mo bang bumalik ako sa dati? Siyempre hindi. Pero parang hindi ako sanay. Napangiti ulit si Daniel. Saka hinila siya paupo sa tabi nito. Masaray ka na. Ang kapal na mukha mo ah. At saka Daniel, ano ba meron? Mahal mo na ba ako? Seryoso niyang tanong. Nanahimik si Daniel. Nakatingin lang ito sa kanya pero walang sagot. Napaatras si Ayla tumawa ng pilit. Wala lang. Gusto ko lang malaman kung bakit biglang parang nag-iba ka. Tingin ko talaga mahal mo ako eh. Tumagilid ang ulo ni Daniel saka lumapit sa kanya. At kung sabihin kong oo? Napatigil si Ayla, hindi niya alam kung ano mararamdaman niya. Joke ba yan? Hindi sumagot si Daniel. Patuloy lang na nakatitig sa kanya at seryoso. Biglang umiwas ng tingin si Ayla, pilit na dinadaan sa tawa ang pagkailang. Ang weird mo talaga lately. May sakit ka ba? Mainit ba katawan mo? Nilalagnat ka ba? At bago pa makaiwas, biglang hinawakan ni Daniel ang kamay niya. Nang mahigpit. Wala akong sakit. Ikaw may kasalanan nito. Ha? Anong ako? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Simula nung dumating ka sa buhay ko, hindi na ako mapakali. Napatitig si Ayla sa kanya. Hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Ngunit sa halip na sagutin yon, bumawi si Daniel. Binitawan ang kamay niya at kinuha ulit ang tasa ng kape. At uminom dito, bago inabot sa kanya. Kape mo. Napatulala si Ayla sa ginawa ng lalaki. Ano yon? Gusto mo akong patayin sa kaba? Tapos bigla mong babawiin? Malungkot na saad niya. Naiinis siya. Gusto niyang pigain ang sagot kay Daniel, pero sa isang banda, gusto niyang antayin to. Bahala ka, Daniel. Maghihintay ako. Pero isang araw, ikaw rin ang aamin sa akin. Bulong ni Ayla sa sarili. Tahimik ang buong biyahe, papunta sa bahay ng mga magulang ni Daniel. Nakatitig lang si Ayla sa bintana, habang si Daniel seryosong nagmamaneho, gaya ng nakasanayan. Alam niyang hindi ito komportable sa gagawin nila ngayon pero sa totoo lang, kahit siya rin naman. Pagkarating nila sa malawak na bakuran ng malaking bahay, agad silang sinalubong ng mga kasambahay. Pagpasok nila sa loob, naroon ang parehong pamilya, mga magulang ni Ayla at mga magulang ni Daniel. Aba sa wakas, nagpakita rin kayong dalawa. Bati ni Ernesto, ama ni Daniel, habang nakataas ang kilay. Napilitan lang naman po. Sagot ni Ayla ng mahina, pero sapat para marinig ng lahat. Napatingin sa kanya si Daniel, pero hindi siya nito sinaway. Umupo sila sa mahahabang sofa. Magkaharap ang dalawang pamilya. Kita sa mata ng mga magulang nila ang pananabik. Ngunit kita rin sa mukha ni Daniel ang lungkot at pag-aalinlangan. Kumusta ang pagsasama ninyo? Tanong ni Leticia, ina ni Daniel na may halong pag-aalala. Ayos naman ho. Sagot ni Ayla at pilit na ngumiti. Tahimik lang si Daniel. Napansin yon ni Teresa, ina ni Ayla. Kaya bumuntong hininga ito. Anak, alam namin hindi niyo ginusto ang kasal na to. Pero sigurado kami na darating ang araw, matututunan niyong mahalin ang isa't isa. Biglang tumawa ng mapait si Daniel. Mahal. Matututunan? Nagulat si Ayla at napatingin sa kanya.
Bulat sa Paul, wala akong choice, diba? Bata pa lang kami. Alam na nating lahat na gagawin niya to, kahit di ko gusto. Nanlamig ang pakiramdam ni Ayla sa narinig. Daniel. Mahinang tawag niya. Pero hindi siya nito pinansin. Kaya ko naman piliin kung sinong gusto ko eh. Pero hindi. Pinilit niyo ako itali sa kasal na hindi ko ginusto. Sa isang babaeng hindi ko. Napahinto si Daniel. Napakuyom naman ang kamay ni Ayla. Kahit hindi nito tinuloy ang sasabihin, alam niya na ang kasunod. Hindi siya nito gusto. Masakit. Masakit palang marinig yun ng harap-harapan. Daniel, anak. Sinubukan siyang pigilan ng ina nito. Ngunit, hindi napigilan ang bigat ng mga salitang lumabas sa bibig niya. Bakit ba kailangan lagi ako may obligasyon? Ba't di ako pwedeng pumili ng sarili kong buhay? Tumayo si Daniel. Bakas sa mukha ang inis at lungkot. Ngunit hindi niya man lang tinignan si Ayla. Hindi na kinaya ni Ayla ang sakit na nararamdaman niya. Tumayo rin siya, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Alam mo, Daniel? Mahina pero matigas ang boses niya. Hindi lang ikaw ang walang choice dito. Nagtagpo ang mga mata nila at sa unang pagkakataon. Nakita ni Daniel ang sakit at pilit niya itinago. Akala mo pa? Gusto ko mapunta sa isang lalaking hindi man lang kaya ko ituring na parte ng buhay niya? Nanahimik si Daniel. Napangiti si Ayla pero mapait. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pipilitin pa. Sakit mo mahalin. At sa harap ng lahat, tumalikod siya at lumabas ng bahay. Dala mabigat na kung ano sa kanyang puso. Isang linggo na ang lumipas. Simula na mangyari ang hindi magandang pag-uusap sa bahay ng kanilang mga magulang. Isang linggo na rin hindi pinapansin ni Ayla ang lalaki. Hindi niya ito kayang harapin. Hindi pa. Mahal niya si Daniel. Pero ang sakit. Nang marinig niya mula rito ang isang bagay na ayaw niyang marinig doon pa. Mas gugustuhin pa niyang lumayo kaysa araw-araw niyang nararamdaman na nakakulong siya sa isang relasyon na hindi niya sigurado kung may patutunguhan. Kaya heto siya ngayon sa bahay ng matalik niyang kaibigang si Amy. Nasa veranda sila, may hawak na tig-isang bote ng alak. Aba, first time kita makitang ganito ah. Ang Ayla na laging masayahin mukhang iniwan ng mundo. Natatawang sabi ni Amy habang umiinom. Napangiti si Ayla. Iniwan ba? O hindi naman talaga pinili. Napataas ang kilay ni Amy. Si Daniel na naman to, no? Hindi niya na kailangan sagutin. Alam na ni Amy ang sagot. Grabe girl, hindi ko talaga akalain na mamahalin mo siya ng ganito katodo. Napahinga ng malalim si Ayla. Sa totoo lang, hindi ko rin nakalain eh. Uminom siya ulit. Akala ko dati, kaya ko lang tanggapin na pinakasal kami sa isa't isa. Pero habang tumatagal, habang nakikilala ko siya, habang nakakasama ko siya araw-araw, mas lalong lumalalim yung nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, di ko nalang napansin mahal ko na pala siya. Pero hindi pa siya sigurado. Napailing si Amy. Baka naman natatakot lang siya, Ayla. Tama na, Amy. Huwag mo na siya ipagtanggol. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung tama pa bang ipaglaban to. Alam mong hindi kita pipigilan kung gusto mo nang sumuko. Pero sigurado ka na ba? Hindi siya nakasagot. Natahimik sila at tanging tunog ng hangin at ang maingay na tunog ng bote ang maririnig. Pero isang bagay ang alam ni Ayla. Mahal niya si Daniel, sobrang mahal niya ito. At sa ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano titigil sa pagmamahal sa isang taong hindi sigurado sa kanya. Hawak ni Ayla ang baso ng alak habang nakasandal sa balikat ni Amy. Ramdam niyang unti-unting umiinit ang kanyang katawan. Hindi lang dahil sa alkohol, kundi dahil na rin sa bigat ng nararamdaman niya. Alam mo, Amy, ang sakit. Bumuntong hininga siya, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Hinimas ni Amy ang kanyang likuran.
Hayaan mo na lang muna, Ayla. Hindi mo kailangang intindihin si Daniel ngayon. Ang mahalaga ikaw muna. Pero, hindi niya maiwasan. Kahit anong gawin niya, kahit ilang bote pa ang inumin niya, nandun pa rin ang kirot sa puso niya. Bakit ganon? Bakit ako lang yung sigurado? Ba't ako lang yung nagmahal ng buo? Ano bang kulang sa akin? Ayla, hindi ko na alam, Amy. Sa isang igla parang naglaho lahat ng pinaghirapan kong itayo. Akala ko may chance kami. Pero, ang totoo ko lang naman pala yung umaasa. Hindi mo alam yan. Baka naman natatakot lang talaga si Daniel. Pero anong silbi na pagmamahal kung hindi niya kaya ipaglaban? Tumingala si Ayla. Pilit na tinatawanan ng sarili. Tanga ko, no? Kung na nga lang tong nakulong sa kasal na hindi ko pinili, ako pa yung naghahabol. Hindi ka tanga, Ayla. Malumanay pero matigas ang boses ni Amy. Alam mo kung anong gusto mo. Alam mo mahal mo siya. Wala namang mali doon. Pero paano kung wala ng patutunguhan? Isinandal ni Ayla ang ulo niya sa mesa. Ramdam ang hilo. Mahal ko siya pero pagod na ako. At doon, sa kalagitnaan ng alak at luha, napapikit siya. Inihiling na sana kahit isang beses lang. Si Daniel naman ang lumaban para sa kanya. 3 linggo na. 3 linggo na simula nang magsimulang umiwas si Ayla kay Daniel. 3 linggo na rin siya nagtataka, naguguluhan at naiinis. Hindi siya sanay na hindi ito nakikita sa pagkainan tuwing umaga. Hindi siya sanay na hindi ito nangaasar sa kanya kapag dumadaan siya sa sala. Hindi siya sanay na walang sumasagot ng good night sa kanya bago siya matulog. At mas lalong hindi siya sanay na tila wala siyang halaga kay Ayla. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng pinto ng kwarto nito. Muling nagdadalawang isip kung dapat ba niya itong kausapin. Ngunit bago pa siya makakatok, bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahan. Si Ayla. At nag-iimpake ito ng mga gamit. Natahimik si Daniel, tinignan niya ang maleta at ilang pirasong damit na nakapatong sa kama. Ano to? Seryosong tanong niya, pilit pinakakalma ang sarili. Hindi siya nilingon ni Ayla. Patuloy lang itong nagligpit ng mga gamit. Ayla, ano to? Mas madiin ang boses niya ngayon. Sa wakas, tumigil si Ayla sa ginagawa. Huminga ito ng malalim bago humarap sa kanya. Bakas sa mukha nito ang lungkot at pagod. Aalis na ako, Daniel. Parang may humigpit sa dibdib niya. Ano? Saan ka pupunta? Babalik ako kina Amy. Para makapag-isip. Para makapag-isip? Nagpanting ang tenga niya. Ayla, hindi mo to pwedeng gawin. Napatawa ang babae. Pero halatang pilit. Hindi ko pwedeng gawin? Daniel? 3 linggo mo akong hinayaan? 3 linggo mo akong hindi pinansin? Kahit kita mo namang hindi ako okay. Ngayon naaalis na ako. Bigla ka mag-aalala? Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Huminga ng malalim si Ayla at tumapit sa kanya. Mahal kita, Daniel. Natigilan siya. Yun ang mga salitang hindi niya inakalang maririnig mula sa babae, lalo na sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal kita. Pag-uulit nito at nangilid na ang luha sa mata. Pero ayoko na. Ayoko na ipilit ang sarili ko sa isang taong hindi sigurado sa akin. Ayoko na maghintay. Napakuyom ng kamao si Daniel. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit hindi siya makapagsalita? Bakit parang may pumipigil sa kanya? Mahal niya rin ang babae. Pero paano kung mawala siya pagkatapos? Paano kung hindi siya sapat para sa babaeng mahal niya? Daniel, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Pero ang alam ko, hindi kita kayang mahalin na ako lang yung nagmamahal. May kumurot sa puso niya. Napatingin siya kay Ayla. Sa mga matang punong-puno ng sakit. Ngunit patuloy pa ring nagmamahal.
At doon niya napagtanto na hindi niya kayang mawala ito. Bigla siyang humakbang palapit at mahigpit na niyakap ang babae. Gulat na gulat si Ayla. Pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita. Hindi mo ako pwedeng iwan. Mahal kita. Napatigil si Ayla sa narinig. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya sa ilalim ng yakap ng lalaki. Ha? Muling huminga ng malalim si Daniel at dahan-dahang inilayo ang katawan para pagmasdan sa mata si Ayla. Mahal kita. Lalong bumagsak ang luha nito. Daniel. Hinawakan niya ang mukha ng babae. Hinaplos ang pisngi. Alam ko natagalan ako umamin. Ang totoo niya natakot ako, Ayla. Natakot akong tanggapin na mahal kita. Kasi baka pag inamin ko bigla ka mawala. Umiling si Ayla. Pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Bakit mo naman naisip yun? Dahil ikaw ang pinaka-importanting bagay na nangyari sa buhay ko. At hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Muling bumagsak ang luha ni Ayla. Hinawakan ng lalaki ang kamay nito. Kaya huwag kang umalis, Ayla. Huwag mo akong iwan. Tumawa si Ayla kahit umiiyak. Ayan ka na naman eh. Ikaw lang naman ang hinihintay kong lumaban. Pero baka sinasabi mo lang yan. Hinalikan siya ni Daniel sa labi. Namumungay ang mga mata ng lalaki. Ayla, mahal kita. Seryoso ako. Nung una, ayokong tanggapin pa. Pero nahulog na ako ng sobra. Napangiti si Ayla at hinalikan si Daniel. Marupok na kumarupok pero worth it to. Ani Ayla sa isipan. At sa pagkakataong ito, wala nang alinlangan si Daniel. Hinila niya si Ayla papalapit at muling hinalikan. Isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. At sa wakas, alam na nilang pareho, wala nang dahilan para bumitaw. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pag-amin sa isa't isa, tahimik lang nakaupo si Ayla sa gilid ng kama. Si Daniel naman nakatayo sa harapan niya. Waring hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Si Daniel mismo, hindi makapaniwala sa sarili. Na sa wakas sinabi niya na ang totoo. Wala na siyang tinatago. Wala nang nararamdaman takot. Walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, may isang bagay pa siyang kailangan gawin. Huminga siya ng malalim bago lumuhod sa harapan ni Ayla. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi na kita bibigyan ng dahilan para lumayo ulit, Ayla. Nakangiti siya pero baka sa mga mata niya ang kaba. Napakamot sa batok si Daniel. Alam kong hindi ako magaling sa ganito. Hindi ako sweet. Hindi ako expressive. At mas lalong, hindi ako marunong sa romantic na bagay. Napatawa si Ayla. Pero halata pa rin ang emosyong bumabalot sa kanya. Well, at least alam mo. Pero gusto ko matutunan. Ha? Anong sinasabi mo? Gumalaw si Daniel, hinawakan ng dalawang kamay ng babae. Gusto ko matutunan kung paano ipakita sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Hindi lang sa salita, gusto kong iparamdam sa'yo. Kaya, kung hakayaan mo akong bumawi, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapangako ko sa'yo na nagbago na ako. Tahimik na nakatingin lang si Ayla sa kanya. Saglit lang ang katahimikan, pero para kay Daniel, parang isang habang buhay na paghihintay. Nang ngumiti si Ayla, isang totoo at malambing na ngiti. Pakiramdam niya na bunutan siya ng tinik. Hinila siya ni Ayla palapit at niyakap ng mahigpit. Isang linggo kitang iniwasan, Daniel. 2, 3, masama yung loob ko. Sa 3 linggo na yon, alam kong mahal kita kaya huwag kang masyadong madrama. Napatawa si Daniel at yumakap sa kanya. Huwag mo na uulitin. Hindi ko kakayanin na aalis ka ulit. Wala nang iwasan? Ngumiti si Daniel sa babae. Wala nang iwasan. At sa pagkakataong ito, ramdam nilang pareho ito na ang bagong simula nilang dalawa. Maagang dumating si Ayla.
sa isang private cinema na nirentahan ni Daniel para sa kanilang dalawa. Hindi siya makapaniwala nung una. Ba't kailangan exclusive? Pero knowing Daniel, hindi na siya nagtanong pa. Pagpasok niya sa loob, agad niyang napansin ang kakaibang ambience ng sinihan. Malambot ang mga reclining seats, may dim lights, at syempre may 2 bucket ng popcorn na nakahanda sa gitna. Ano to, Daniel? Special treatment? Pabirong tanong niya, nakapamewang habang nakatingin sa lalaking kasalukuyang nakaupo sa isa sa mga upuan. Tumingala si Daniel sa kanya. Walang ekspresyon, pero may bahagyang ngiti sa labi. Ayaw mo ba? Di ko naman sinabing ayaw ko, pero seryoso? Private cinema? Sobrang swerte ko naman. Kailangan. Ayoko na istorbo, gusto ko masolo ang mahal ko. Napakunot ang noon ni Ayla. Istorbo? Manood ka na lang. Hindi na ito sumagot at tinuro na lang ang screen. Napailing si Ayla pero sumunod na rin. Pinaandar naman ang pelikula, isang romantic comedy na halatang hindi nito genre. Talaga bang ito yung pinili mo? Natatawang tanong ni Ayla sa kanya. Ikaw ang pinili ko, so bakit hindi? Sagot ni Daniel diretso ang tingin sa screen. Natigilan si Ayla. Hindi niya alam kung sinadya ba ni Daniel ang pagsasabi niyon pero merong gumapang na kiliti at kilig sa kanyang dibdib. Tahimik na silang nanood pero hindi maiwasan ni Ayla ang mapansin kung paano nagbago si Daniel. Mas relaxed na ito ngayon. Hindi tulad noon na laging seryoso at may tinatagong emosyon. Habang tumatakbo ang pelikula, napansin niyang pasimple itong kumuha ng popcorn mula sa bucket niya. Daniel, may sarili kang popcorn. Wala itong kibo at kumuha ulit. Hoy, ano yan? Kinukuha mo yung akin eh. May sarili ka naman. Mas masarap yung sayo eh. Hindi naman totoo yan eh. Nangaagaw ka lang. Sa wakas lumingon si Daniel at may bahagyang ngiti sa labi. Mas masarap kasi galing sayo. Natahimik si Ayla. Napakurap siya ng ilang beses bago napayuko. Pilit tinatago ang ngiti. Ang corny mo! Ikaw naman na may gusto ng rom-com, di ba? Sagot ni Daniel sabay kuha ng popcorn at sinubo. Napailing na lang si Ayla at nagpatuloy sa panonood. Habang tumatagal ang pelikula, hindi maiwasan ni Daniel ang mapatingin sa kanya. Tahimik itong sumandal sa upuan at hinawakan ang kamay niya. Nagulat si Ayla at napatingin sa lalaki. Daniel. At parang ang sweet mo bigla. Sinusubukan ko iparamdam sa'yo na mahal kita. At totoo to. Mahal. Muling natahimik si Ayla. Pakiramdam niya natutunaw na siya sa kinauupuan niya. Sa pagkakataong ito, hindi niya napinigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at sumandal sa balikat ni Daniel. Ngumiti ang lalaki at hinigpitan ang hawak sa kamay niya. At sa gitna ng katahimikan ng sinihan, sa pagitan ng tunog ng pelikula at ng mahihinang hinga nilang dalawa, pareho nilang naisip na hindi na nila kailangan sabihin pang mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan maagang nagising si Ayla, puno ng enerhiya at magandang pakiramdam. Maaliwalas ang umaga at habang sinisilip niya ang bintana, hindi niya mapigilang mapangiti. Nga ba ang saya ko? Tanong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa pagbabago ni Daniel. Ang dating seryoso, malamig at laging may tinatagong emosyon, ngayon palang ngiti na, mas approachable at mas sweet. Ano ba to? Kung ano-ano iniisip ko, nadadala na yata ako. Napaisip siya at napailing-iling. Para maibaling ang pansin, nagtungo siya sa kusina para magluto ng almusal. Habang abala siya sa paghiwa ng gulay para sa niluluto, hindi niya namalayang tahimik na lumapit si Daniel sa likuran niya. Isang mainit na yakap ang biglang bumalot sa kanya. Dahilan para muntik na siyang mapatalon. Bago pa siya makapalag, naramdaman niya ang baba ni Daniel na nakapatong sa balikat niya. Ang aga-aga mo naman magising. Good morning, my wife. Syempre dapat may almusal tayo, no? Mas lalo humigpit ang yakap ni Daniel. Mas gusto ko yakapin ka kaysa kumain.
Ano na naman to? Napapalunok na tanong ni Ayla. Daniel, ano ba? Paano ako makakapagluto kung ganyan ka? Huwag ka na magluto. Gusto lang kita yakapin na matagal. Napabuntong hininga si Ayla, pero hindi niya tinulak ito. Sa halip nagpatuloy siya sa paghihiwa ng gulay, habang nakapulupot pa rin si Daniel sa likuran niya. Ano ba ang trip mo? Napangiti si Daniel at mas talong naglambing. Hindi ba pwedeng trip lang kitang yakapin? Gusto ko lambingin ang asawa ko? Napapikit si Ayla. Diyos ko, Daniel, tama na to, hindi ko na kaya. Kung gusto mong yumakap, mamaya na. Ayoko. Baka mamaya hindi mo na ako pansinin ulit. Napakunot noo si Ayla at pumuntong hininga. Inikot ni Daniel ang babae paharap sa kanya at nagkalapit ang kanilang muka. Di ka na pwedeng umalis, Ayla, tandaan mo yan. Sinabi ko na sa'yo na mahal na kita. Napalunok ang babae, hindi niya alam kung paano sumagot. Kung di mo pa rin ako mahal ulit, sabihin mo. Ngayon din. Di mo kaya, di ba? Dagdag pa ni Daniel at unti-unting ngumiti. Tumigil ka na nga ang aga-aga. Nanunukso ka agad. Pero hindi siya binitiwan ni Daniel. Sa halip, mas talo lang siyang niyakap nito at hinalikan sa noo. Bakit? Masarap mang asar. Kapag ako yung inaasar mo, ha? Oo, para makaganti naman ako sa'yo. Pagkatapos ng nakakakilig na umaga sa kusina, buong araw lang silang magkasama ni Daniel. Mula sa pagkain ng almusal, hanggang sa panonood ng TV, ramdam ni Ayla ang kakaibang lambing ng asawa niya. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang mapaisip. Parang ang sweet na lalaking to. Ipala kaya to? Hay, ganito pala ang isang Daniel Alcantara, sabi ni Ayla sa kanyang sarili. Nakahiga siya sa sofa habang nagbabrowse ng cellphone. Nang biglang lumapit si Daniel at tinakpan ng screen. Hoy, ano to? Reklamo niya, pilit na hinuhugot ang kamay nito. Huwag ka muna dyan, halika, may papakita ako sa'yo. Ano na namang drama yan? Just trust me. Hinila siya nito patayo. Paglabas nila ng bahay, dinala siya ni Daniel sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang maliit na garden na punong-puno ng fairy lights at nakahandang candlelit dinner sa gitna. Ano meron? Nauutal niyang tanong at hindi siya makapaniwala. Date natin. Sagot ni Daniel na parang napakasimple ng lahat. Alam ko madalas kitang sinasaktan nun. Sa emosyonal na paraan. Alam ko hindi ako naging mabuting asawa ng una. Dahil di ko matanggap ang lahat. Pero habang tumatagal, nakasama kita. Nahuhulog ako at gusto kong bumawi sa'yo. Hindi alam ni Ayla kung paano magre-react. Ang Daniel na kilala niya noon seryoso at mailap. Pero ngayon todo effort na ito para lang mapasaya siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tapat niyang sagot sa asawa. Wala kang kailangan sabihin. Gusto lang kita makita masaya. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Ayla ang sarili. Mabilis niyang niyakap si Daniel. Napapikit habang nakasubsob sa dibdib nito. Ang unfair mo. Ikaw na lang na ikaw ang nangaasar tapos ako. Hindi ko makontrol yung kilig ko. Tumawa si Daniel at tinaplos ang buhok niya. Kasi naman, ang cute mo pag naiinis. Ang dami mo talagang alam Hindi mo naman ako kayang iwan, di ba? Bulong ni Daniel bago dahan-dahang hinalikan ng noo niya. Maya-maya pa, nagsayaw silang dalawa habang nagkakatitigan ng punong-puno ng pagmamahal. Matapos ang kanilang sayaw sa ilalim ng mga bituin, hindi pa rin bumibitaw si Daniel kay Ayla. Gusto mo na umupo? Tanong ng lalaki. Ramdam ang bahagyang pagod ni Ayla mula sa mabagal nilang sayaw. Hindi pa. Gusto ko pa maramdaman to. Gusto ko pang namnamin yung moment. Hinaplos ni Daniel ang kanyang pisngi. Hindi ka na talaga galit sa akin? Napabuntong hininga si Ayla bago tinitigan ng lalaking kaharap niya. Hindi madaling kalimutan ang sakit, Daniel. Pero hindi rin naman madaling
Isnabin lahat ng ginagawa mo ngayon. Iba ka ngayon. Hindi na ikaw yung dating Daniel na parang laging galit sa mundo. Hindi na ikaw yung Daniel na laging lumalayo sa akin. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya. Marahan ngunit may katiyakan. Kasi ikaw nagbabago sa akin, Ayla. Hindi napigilan ni Ayla ang ngiti. Sweet mo ngayon, ha? Napahalakak si Daniel. Tahimik silang naupo sa isang bench. Malapit sa kinatatayuan nila. Naalala mo ba nung unang beses tayo nag-date? Aling date? Yung totoo o yung sapilitan mo lang akong sinama? Okay, fine. Yung sapilitan. Hindi yung date, Daniel eh. Parang pinilit mo lang ako sumama para lang may kasama ka mag-dinner. Hindi totoo yan. Gusto talaga kitang kasama. Kaso hindi ko alam kung paano ipapakita nun. Ngayon lang ako natutong maging totoo sa nararamdaman ko. Pero ito na talaga ang totoo nating date. Habang magkasamang nakaupo silang dalawa, pinagmamasa ng mga bituin, tinatamasa ang malamig na simoy ng hangin. Pareho nilang naramdaman ang katahimikan at kapayapaan sa isa't isa. Sa unang pagkakataon wala nang alinlangan. Ang tanging natitira ay pag-ibig, na puno ng katiyakan. Sa ilalim ng gabing iyon, napagtanto ni Ayla na hindi niya kayang mawalay kay Daniel kahit kailan. Mahal na mahal niya si Daniel. At wala na siyang balak pang lumayo. Ngayon, magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan. Malayo sa ingay ng kanilang pamilya na masayang nagdiriwang sa isla. Ngayon, nag-propose si Daniel sa kanya para sa kanilang ikalawang kasal. Dahan-dahang lumapit si Daniel at hinalikan siya sa noo. Puno ng pangako at pagmamahal. Mula ngayon, Ayla, nangangako ako na hindi na kita pakakawalan. Hindi ko nahahayaang maramdaman mong hindi kita mahal. Ikaw ang buhay ko ngayon. At magpakailanman. Hindi napigilan ni Ayla ang luha ng kaligayahan na bumagsak sa kanyang pisngi. Ako rin, Daniel. Pangako hindi kita iiwan. Ikaw at ikaw lang ang gusto ko makasama ngayon at habang buhay. At sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng walang katapusang dagat, isang matamis at puno ng pagmamahal na halik ang muling nagbuklod sa kanilang dalawa. Isang halik na sumasagisag ng pangakong habang buhay nilang babantayan at iibigin ang isa't isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Tessis Bello, Jamela Alexis, Joshua Sinda, Lorna de la Cruz, Judy Chavez, Mia Smith, Heidi Torre, Jover Sahonia, Evelyn Brandia, Jasmine Hereza, Heroina Aquino, Liz Berito, Rezelyn Onday, Jazz Reyes, at Ludicisa Rubio. Maraming salamat po sa inyong lahat.